Oh, wind speed niya 315 km/h. Parang kabao. Welcome back po sa Pilinfo TV. Dahil po bagyuhan ngayon, pag-usapan naman natin ng mga bagyo. 10 pinakamalakas na bagyong tumama sa Pilipinas. Pero bago po yan, dahil nga kasalukuyan tayong binabayo ni Pepito, tingnan po muna natin ang epekto ng bagyong Pepito sa Catanduanes, Virac Catanduanes. Ayon po sa Pag-asa, ito ay 13 minutes ago, umabot daw ho sa 230 km/h. Ganyan ho kalakas ang bagyong ito. Okay, sulyapan po natin ang naging epekto or kasalukuyang epekto. Walang humpayang hampas ng alon pagising kanina ng mga taga Virac Catanduanes. Patikim na ito ng storm surge o daluyong habang papalapit ang Super Typhoon Pepito. Ito ang storm surge. Kahit ang fire truck na ito na nag-ikot para palikasin ng mga residente, halos lamunin ng lambuhalang alon. Habang may panahon pa. Yan, ganyan kalakas ang bagyong ito. Okay, ito naman pong isa Tiwi Albay. Ito rin ay nakaranas ng storm surge. Dali sa motor! Ayan. Uyan na sa dagat. Sa motor, ano yan din boy, dali! Tabangin na! Tabangin! Bakit nga ba sila inabot ng storm surge? Tingnan nga natin gaano ba kalapit sa dagat itong Tiwi Albay. Ayan ho ang Tiwi Albay. Lumalabas na tabing dagat pala ito. Ayan, tabi siya ng dagat. Kaya sila tinamaan ng storm surge dahil sa lakas ng hangin na nagtutulak sa tubig dagat. Doon pala sila. Okay, tuloy po natin. Dali! Diyos ko dito! Sabi ko na sa mga akin, duman natin biyaw pa. Napakalakas po ng tubig. Jermaine! What's Jermaine? Naging ilog na yung kanila mga kalsada. Oh. Hi! Na ito si Jermaine! Jermaine! Ingat po kayo dyan. Oh, bulis na yaw na sa, yaw na sa tubig. Bakit ganun? Bakit hindi parang walang force evacuation dyan? Ang lapit dun sa dagat eh. Bakit nandiyan pa rin ang daming tao? Oh no, halina dyan na, halina. Kawawa yung mga kababayan natin, kanya-kanyang takbo. Dyan! Kaya pa! Halanggaw ng tubig pag pagbaba na. Ay, nasilumi. Ano ba itong, ni Elton? Madulong kayo sa bago pa. Gamit ni Elton. Inaano, nagkaroon sa may hasmain. Parang wala tayong makitang taga NDRRMC. On their own lang itong mga kababayan. Iwa, ikagapan ni ano sa kadanda. Ang iyong nga ni. Manoy sa kulin. Hindi na. Muna kuya, paduman. Iyo. Hain kinag. Kumi. Wala naman duman sa aki mo duman. Storm surge lang. Masyado ha. Yute. Yaw na duman sa Lubares. Nakakatakot. Yute maaran naman sa kasabunod te. Paibahan pa. Duman na sa husig te. Te. Dalaga na pausin ngayon si Ute. Taog pa kaya. By the way, ang source nga po pala natin dito ay yung
Rappler, sadly. Ito daw po ay sa Barangay Lourdes, Tiwi, Albay. Tingnan po natin, gaano ba kalapit sa dagat itong Barangay Lourdes. Okay, ito po ang Lourdes, Barangay Lourdes, Barangay Hall. As in, talagang tabing-tabi pala sila ng dagat. Hindi ba dapat ang mga ganito kalapit ay i-force evacuation na? Force evacuation ang kailangan pag ganito na talagang kalapit sa dagat. Hindi ba dapat ganon? Hindi tayong baba natin maaksidente yung mga tao dyan. Okay, tuloy po ulit natin itong actual video. Ha, na ito si Bago Uti. tayo mag-proceed dun sa Padumanaw na. Padumanaw na sa using. top 10 Dalaga na ng pinakamalakas na tigdo mga bagyo. tiyo. Kung harakon. Sana ho, hindi na lumakas yung Di ano storm daay kan surge sini na. butas baka matuno ka. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god. Tuwang-tuwa po yung mga tao. Dumasa pa iling ano, reparo daw. Sulutan na. Ikuan dumang. Alangan mang dumang kaya sa stage. Dala-dala din parang kabao. Gaiyo sa stage. Dahil mong pwede dumata kung Paro. umaron. Sa tulayan, ini. Kabao. Marita, kalwas ka, boy. Dito o sigaga. Taas mo naman yung diba? Balip, ano dyan na? Bagyo. Udo ba sa may ano, gilid ka ano? Kabao pala yun. Aabutin na ng tubig din sa kanilang bahay. Hi, si Manay Malen. Nagparam na kami. Sabi pa gani Manoy. Nagparam na kami doon. Yan, nasa dagat. Dali. Ganda na lang po yung video na yan. Proceed na po tayo dun sa top 10 pinakamalalakas na bagyo na tumama sa Pilipinas as of 2023. Ito po ay galing sa Leg PH. Yan po yung suportahan din po natin yung YouTube channel ni Leg PH. Yan, proceed na po tayo. Ang pinakamalakas na bagyong tumama sa Pilipinas. 10. Typhoon Lando, international name ay Kop. Okay, ito daw po yung pang-10. Typhoon Lando. Year 2015. Wind speed 240 km per hour. Death 62. Damage 14.4 billion. Noong 2015, sinalanta ng bagyong Lando ang bansa, partikular ang Luzon. Ang bagyo ay nagdulot ng malawak na pinsala sa mga lugar sa baybayin, lumikas ang higit sa 100,000 katao, at pumatay ng 62 individual. Matinding tumama ang bagyong So ito po ay halos kasing lakas na itong Pipito. Lando sa Aurora, na labis na puminsala sa mga lugar sa baybayin. Hindi bababa sa 9 na probinsya ang nakaranas ng pagkawala ng kuryente, na apektuhan ng malakas na pag-ulan ang bansa. Naitala ni Lando ang lakas ng hangin na 240 kilometro bawat oras at malakas na pag-ulan na mahigit 300 milimetro, at umabot naman sa 14.4 billion pesos ang pinsala nito. Siyam. Typhoon Pedring, international name ay Nesip. Okay, ito daw ang pang-siyam. Typhoon Pedring. Year 2011. Okay, medyo mas mahina ito. 215 km per hour. Pero mas mataas yung kanyang damage. 15.6 billion. Death. So, sadly, it's 98. Noong 2011, 2 taon matapos ang bagyong Ondoy, hinampas ng bagyong Pedring ang ilang bahagi ng Luzon na may taglay na lakas ng hangin na 215 kilometro bawat oras. Bukod sa flash flood, nasira ang mga infrastruktura ng gusali at pagkawala ng kuryente ang naranasan ng maraming residente ng Luzon. Tinatayang aabot sa 15.6 na bilyong piso ang pinsala ni Pedring kung saan 78 ang nasawi.
Ang Typhoon Pedring ay isa sa mga kambal na bagyong naranasan sa Pilipinas sa loob ng isang linggo noong September 2011. Ang pangalawa ay ang Typhoon Quail, na nag-iwan ng 18 na nasawi. 8. Typhoon Rolly. Okay, pangwalo sa Typhoon Rolly. Oh, wind speed niya 315 km per hour. Noong 2020, panahon to ng pandemic. Damage 20 billion. Okay, panoorin natin. International name ay Goni. Noong 2020, pumasok ang bagyong Rolly sa Philippine Area of Responsibility bilang isang super typhoon. Taglay nito ang lakas ng hanging 315 kilometro bawat oras. Malubhang tinamaan ang Bicol ng flash flood at pagkawala ng kuryente, na nagdulot Grabe, Bicol din pala ito. Lagi talagang tinatamaan ng Bicol. ng 32 ang nasawi, at 20 na bilyong piso ang halaga ng pinsala. Dahil dito, nagpa siya ang pag-asa na iretiro ang pangalan Rolly. Para sa 2024, pinili ng pag-asa si Romana bilang kapalit ng pangalan. 7. Typhoon Ulysses. Okay, pang-pito si Typhoon Ulysses. 2020 din. 215 km per hour. 100 ton namatay. 20 billion naman ang damage. Lagi na lang. Lagi tayong binabagyo. Paano tayo makaka-recover? Yung mga infrastructure natin, laging nasisira. Nasaklap yan. Substandard pa yung iba kasi kinukurakot ang budget. International name ay Bangko. Noong 2020, sa gitna ng pandemya ng COVID-19, ang bagyong Ulysses ay tumama sa Pilipinas. Ang bagyong Ulysses ay may lakas ng hangin na 2. Grabe palang hagupit sa Pilipinas. Binagyo na, may pandemic pa. 115 kilometro bawat oras, at nagdulot ng 102 na pagkamatay na may 20.2 na bilyong piso ang pinsala. Bukod sa malakas na bugso ng hangin, nagdulot ng malakas na pag-ulan si Ulysses, na naging sanhi pa ng pinakamatinding pagbaha sa Metro Manila mula noong bagyong Ondoy noong 2009. Mabilis na tumaas ang tubig kahit sa mga lugar na hindi itinuturing na baha. 6. Typhoon Pepeng. Okay, si Typhoon Pepeng. Year 2009. Okay, medyo matagal-tagal na to. 215 km per hour ang kanyang lakas. Death, ang dami, 465. And damage, 27.3 billion. Malaki. International name ay Parma. Kala ko Garma. Parma pala. Noong 2009, ang bagyong Pepeng ay nagdulot ng hindi malilimutang sakuna para sa maraming Pilipino sa Luzon, partikular sa Pangasinan, Ilocos, at Cagayan. Taglay ni Pepeng ang lakas ng hanging 250 km kada oras, na nagdulot ng 465 na katao ang nasawi, at 27.3 na bilyong piso ang inabot ng pinsala. Ang Pepeng ay isa sa nangungunang 10 pinaka-nakakamatay na bagyo sa Pilipinas. Dahil sa napakasamang reputasyon, tinanggal ng pag-asa ang pangalang Pepeng. 5. Typhoon Ompong. Okay, si Ompong. 2018 naman ito. 285 km per hour. Malakas din. Dami rin namatay. 134. And damage to property, 33.9 billion. Laki-laki din. International name ay Mangkhut. Noong 2018, mahigit 270,000 katao ang nawala ng tirahan sa Luzon dahil sa bagyong Ompong, na may lakas ng hangin na 285 kilometro bawat oras. Napinsala nito ang 33.9 na bilyong piso, kung saan 134 ang nasawi dulot ng pagguho ng lupa, storm surge, at flash flood. Habang binabagtas nito ang kabundukan ng Luzon, hamina ang bagyong Ompong hanggang sa dumaong ito sa West Philippine Sea. Sa labas ng bansa, naapektuhan ng bagyo ang Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Macau, at China. 4. Typhoon Glenda, International name Ramazan. Noong
nagdulot din ng pinsala ang bagyong Glenda sa ilang bahagi ng Visayas at Luzon. Sa lakas ng hanging 260 kilometro kada oras, kumitil ito ng 225 na buhay, at 38.6 na bilyong piso ang pinsala. 70% ng mga residente ng Metro Manila ang nawalan ng kuryente dahil sa mga natumbang linya at poste. Metro Manila pala ito naman tumama. Inalis ang pangalang Glenda sa listahan ng mga pangalan ng bagyo na ginamit, dahil sa reputasyon nito bilang isa sa pinakamasamang bagyo sa Pilipinas. 3. Typhoon Pablo. Okay, ito ang pangatlo. Typhoon Pablo. 2012, 280 km per hour ang lakas. 1,908 ang namatay. Ang dami pala. Damage 43 billion. Saan kaya ito? International name na Bopha. Noong 2012, isa pang bagyo na nagdulot ng matinding pinsala sa Mindanao ay ang bagyong Pablo. Kumitil ito ng 1,000 Okay, Mindanao pala ito. na buhay, at 43.2 na milyong piso ang pinsala. Naglandfall si Pablo sa tatlong magkahiwalay na lokasyon, katulad ng Northern Mindanao, Central Visayas, at Palawan. Nagtala ito ng 280 kilometro kada oras na lakas ng hangin at nagdulot ng pagkawala ng kuryente at pagguho ng lupa sa Mindanao. Naapektuhan ang humigit kumulang 6 na milyong tao, at nasira ang higit sa 200,000 mga bahay. Wasak-wasak mga bahay. 2. Typhoon Odette. Okay, ito naman si Odette. 2021, recently lang ito. 272 km per hour. Lakas din. Dami rin namatay. 409. Yung damage to property nyo, 51.8 billion. International name na Rai. Noong 2021, hindi nakaligtas sa mga bagyo ang Visayas at Mindanao habang naglandfall ang bagyong Odette sa Visayas at Mindanao pa rin. Bohol at Surigao City. Taglay nito ang lakas ng hanging aabot sa 280 kilometro bawat oras na may 51.8 na bilyong piso ang halaga ng pinsala at 409 na ang nasawi. Dinanas din ng bagyong Odette ang Cagayan de Oro City dahil sa pag-apo ng mga ilog na nagdulot ng malawakang pagbaha sa buong lungsod. Ang bagyong Odette ang pinakamalakas na bagyong tumama sa rehiyon ng Mindanao sa loob ng 11 taon. Dahil sa matinding pananalasa ng bagyo, tinanggal din ang pangalang Odette sa mga pangalan ng bagyo ng Pag-asa. 1. Typhoon Yolanda. Okay, ito si Typhoon Yolanda noong 2013. Napakalakas din ang wind speed nyo, 315 km per hour. And ito matindi, 6,600 ang namatay. At yung damage to property nyo, 95.5 billion. International name na Haiyan. Batay sa Pag-asa, ang bagyong Yolanda ang tinaguri ang pinakamalakas na bagyong na tumama sa bansa. Taglay nito ang lakas ng hanging 315 kilometro kada oras, na nagdulot ng 95.5 na bilyong piso na halaga ng pinsala, at mahigit 6,300 katao ang namatay. Ito ay naganap noong November 2013, kung saan ang Tacloban City ay lubhang nasalanta dahil sa Ito yung panahon ng presidente si namayapang Pinoy, Benigno Aquino Jr. hindi inaasahang storm surge. Ang mga alon na may sukat na hanggang 19 na talampakan ay sumira sa mga gusali, natemba ang mga puno, at nagdala ng mga sasakyan palayo. Naantala ang mga rescue operation dahil tuluyan ng naputol ang mga bayan at nayon, at nawala ng kuryente ang mga apektadong lugar sa loob ng ilang linggo. Salamat, huwag niyo po kalimutan Ayan, supportahan po natin si Leg PH sa kanyang YouTube channel. So, paano? Hanggang dito na lang po. So, yan po yung top 10 na pinakamalalakas na bagyong tumama sa Pilipinas.
Abangan na lang po natin sa mga balita yung epekto naman na itong si Pepito. Sana ay walang masyadong, ay sana kung maaari walang namatay. Yung damage to property, hindi ho maiwasan niya kung malakas ang hangin eh. Pero sana na nagkaroon ng force evacuation doon sa mga malalapit sa dagat para maiwasan yung storm surge. Sa mga malapit sa ilog na rin. Mga daanan ng tubig. Okay, kung hindi pa ho kayo nag-subscribe, paki-subscribe na and hit the notification bell para lagi kayo updated. And then, kung maaari po, mag-comment na rin po kayo. And then, like and share yung ating mga video kung nagustuhan ninyo. Salamat po.